Hindi isa, kundi 30 stick ang nakahilera sa ibabaw ng marmol na lababo. 3 pregnancy test at lahat ng iyon, iisa lang ang sinasabi. 2 guhit, positibo. Napahawak si Kinsley sa kanyang tiyan. Ang mga kamay niyang kanina lang ay nanginginig sa kaba. Ngayon ay nanginginig na sa purong galak. Hindi niya mapigilan ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata. Isang himala. Ito na ang sagot sa lahat ng kanyang mga panalangin. Sa loob ng 5 taon ng kanilang pagsasama ni Derek, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng 2 guhit. Sa loob ng 5 taon ng pagtitiis, sa matatalim na salita at malamig na pakikitungo ng biyenan niyang si Patricia, sa wakas ay may maipagmamalaki na siya. Isang anak, isang anghel na bubuo sa kanilang pamilya. Isang rason para bumalik ang dating tamis sa kanilang pagsasama ni Derek. Naalala niya ang sinabi ng doktor kahapon sa kanyang lihim na pagpapacheck up. Congratulations, Mrs. Davila. You are 6 weeks pregnant at hindi lang iisa ang heartbeat na naririnig ko. 3 sila. You're having triplets. 3, hindi lang isa. 3 biyaya. Ang luhang kanina'y isa lang ay naging sunod-sunod na. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pag-asa. Kailangan na niyang sabihin kay Derek. Kailangan na itong malaman ng kanyang asawa. Siguradong matutuwa ito. Siguradong magbabago na ang lahat. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Inayos niya ang sarili sa harap ng salamin. Pinilit na pakalmahin ang kanyang pusong nagkakarera sa sobrang saya. Lumabas siya ng banyo. Bawat hakbang ay magaan. Bawat paghinga ay puno ng bagong pag-asa. Tahimik ang malaking bahay. Marahil ay nasa study room si Derek kasama ang ina nito. Madalas ay naroon sila para pag-usapan ang tungkol sa negosyo. Hinanap niya sila doon. Bahagyang nakaawang ang mabigat na pinto na gawa sa kahoy. Mula sa siwang, naririnig niya ang boses ni Derek. Hindi niya maintindihan sa una, pero nang lumapit siya, unti-unting luminaw ang mga salita. Everything is set, Ma. The additional life insurance policy for Kinsley was approved last week. It's worth millions. Napatigil si Kinsley. Bakit pinag-uusapan nila ang life insurance niya? Sumagot ang malamig at matinis na boses ni Patricia. Good. We need that money. Malaki ang pagkakautang mo sa casino, Derek. At si Natasha hindi na makapaghintay. Natasha. Ang pangalang iyon. Para itong mga karayom na tumusok sa puso ni Kinsley. Ang babaeng madalas niyang makita sa mga business gathering, palaging nakadikit kay Derek na parang linta. I know, Ma. Don't worry. Sabi ni Derek. At sa tono ng boses nito, ramdam ni Kinsley ang pagkainip. After the family dinner on Saturday, it will all be over. Isang simpleng aksidente lang sa hagdanan. Walang sino man ang magdududa. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Kinsley. Ang mga tuhod niya ay biglang nanlambot. Hindi siya makahinga. Aksidente sa hagdanan. Siguraduhin mo lang na magiging malinis ang pagkakatrabaho. Babala ni Patricia. Ayokong magkaroon ng anumang aberya. Mas maganda kung mangyari ito bago pa lumaki ang tiyan niya. Baka maging komplikado pa. Ang kamay na kanina'y masayang humahaplos sa kanyang tiyan ay ngayon nanginginig na nakatakip sa kanyang bibig. Pinipigilan ng isang sigaw na gustong kumawala. Hindi. Hindi maaari. Narinig niya ba yon ng tama? Ang asawa niya at ang biyenan niya ay nagpaplanong patayin siya? Dahan-dahan siyang umatras, bawat hakbang ay maingat, takot na makalikha ng kahit anong ingay. Ang sahig na kahoy ay tila gustong sumigaw sa bawat tapak niya. Ang mundong binuo niya sa kanyang isipan, ilang minuto lang ang nakalipas. Isang masayang pamilya, isang mapagmahal na asawa, 3 malulusog na sanggol, ay gumuho sa isang iglap. Ang 2 guhit sa pregnancy test ay hindi na simbolo ng pag-asa. Ito na ang kanyang sentensya ng kamatayan. At hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa 3 buhay na nasa loob niya. Nakarating siya sa kanyang silid
nang hindi namamalayan. Isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito habang ang katawan niya ay nanginginig ng walang tigil. Ang saya ay napalitan ng matinding takot. Ang pag-asa ay naging purong lagim. Naupo siya sa sahig, sa isang sulok ng madilim na kwarto. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, walang luhang lumalabas. Tila natuyo ang kanyang mga mata sa sobrang gulat at sakit. Ano ang gagawin niya? Saan siya pupunta? Sino ang tutulong sa kanya? Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Nag-vibrate ito at ang tunog ay parang kulog sa kanyang pandinig. Isang ilaw sa gitna ng kadiliman. Kinapa niya ito at tiningnan ang screen. Unknown number. Sino ang tatawag sa kanya sa ganitong oras at sa ganitong pagkakataon? Patuloy na nag-vibrate ang cellphone sa ibabaw ng kama. Ang tunog nito'y umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. Unknown number. Sino ito? Isang kaibigan? Isang kamag-anak? O baka naman, isa sa kanila? Baka si Natasha, tumatawag para kumpirmahin kung nasa bahay ang asawa niya. Nanlamig ang buo niyang katawan sa isiping yon. Gusto niyang hayaan na lang itong tumunog hanggang sa mamatay. Ngunit may kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya na gumapang papalapit sa kama. Nanginginig niyang inabot ang telepono. Sa huling ring, sinagot niya ito. Hello? Ang boses niya ay basag at halos pabulong. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay isang malalim at mahinahong boses ng isang lalaki ang sumagot. Magandang gabi. Ito po ba si Mrs. Kinsley de Villa? Hindi ito boses ni Derek. Hindi rin ito boses ng kung sinong kilala niya. Ang boses ay formal, magalang, at may awtoridad. Sino po sila? Tanong ni Kinsley, habang ang puso niya ay kumakabog pa rin ng malakas. Ako si Attorney Miguel Reyes, pagpapakilala ng lalaki. Ako ang personal na abogado ng yumaon mong lolo, si Don Jose Alcantara. Lolo Jose. Ang kanyang minamahal na lolo. Ang kaisa-isang tao sa mundo na tunay na naniwala sa kanya. Parang may kung anong mainit na dumaloy sa kanyang dibdib nang marinig ang pangalan nito. Si Lolo. Pasensya na sa biglaang pagtawag, Mrs. De Villa, patuloy ng abogado. Mayroon lamang akong napakahalagang bagay na kailangan kong ipaalam sa iyo, alinsunod sa huling habilin ng iyong lolo. Napakunot ang noo ni Kinsley. Ano pa ang maaaring habilin ng lolo niya? Matagal na itong wala. Ano po iyon, attorney? Humugot ng malalim na hininga ang abogado sa kabilang linya, na tila naghahanda para sa isang malaking balita. Bago pumanaw si Don Jose, nag-iwan siya ng isang trust fund sa ilalim ng iyong pangalan. Isang trust fund na nagkakahalaga ng $100 milyong. $100 milyong. 102,000 na pahawak si Kinsley sa kanyang bibig. Parang hindi na nagproseso ang utak niya. Ito ba ay isang masamang biro? Isang scam? Ano pong sinasabi ninyo? Imposible po iyan. Wala pong nabanggit sa amin si Lolo tungkol diyan. Iyon ay dahil ito ay isang lihim na habilin. Hija. Malumanay na sabi ni Attorney Reyes, ginagamit ang tawag sa kanya ng kanyang lolo. Mayroon itong isang napaka-espesyal na kondisyon, isang lifeline clause. Sabi nga ng lolo mo. Lifeline clause? Ang buong halaga ay mapapasa iyo lamang sa ilalim ng isang kondisyon. Paliwanag ni Attorney Reyes, kung mapatunayan mo na may matibay na ebidensya na ang iyong asawang si Derek De Villa ay naging hindi tapat sa iyo o kung siya ay nagdulot ng anumang uri ng kapahamakan o panganib sa iyong buhay. Parang kidlat na tumama kay Kinsley ang mga salitang yon. Panganib sa iyong buhay. Ang mga salitang narinig niya mula sa study room kanina ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang simpleng aksidente lang sa hagdanan. Ang kanyang lolo. Alam niya, kahit paano, naramdaman niya. Alam ng lolo mo, Kinsley? Sabi ni Attorney Reyes,
na tila nabasa ang kanyang iniisip. Hindi niya kailanman pinagkatiwalaan si Derek. Sinubukan kanyang balaan noon, pero alam niyang bulag ka pa sa pag-ibig. Kaya't inihanda niya ito. Isang huling regalo, isang huling paraan para protektahan ka. Doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ngunit ngayon, hindi na ito luha ng takot. Ito ay luha ng pasasalamat. Luha dahil sa pagmamahal ng kanyang lolo, naabot pa rin siya kahit mula sa kabilang buhay. Sa gitna ng lumaragas ang alon ng takot at kawalan ng pag-asa, may isang maliit na salbabida na inihagis sa kanya. Isang manipis na sinulid ng pag-asa. Hindi na siya nag-iisa. Hindi na siya walang kalaban-laban. Attorney. Nagsalita si Kinsley at sa pagkakataong ito, may bahagyang katatagan na sa kanyang boses. Kailangan po nating mag-usap sa lalong madaling panahon. Iyon din ang iniisip ko, Hija. Bukas ng umaga, magpapadala ako ng address, isang lugar kung saan ligtas tayo. Salamat po. Maraming salamat po, sabi ni Kinsley habang paulit-ulit na tumatango kahit hindi siya nakikita ng kausap. Pagkatapos ng tawag, ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na screen. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may mga matang namumugto, may buhok na magulo, at may mukhang basang-basa ng luha. Ngunit sa likod ng lahat ng iyo, may bago siyang nakita. Isang kislap, isang apoy na nagsisimula pa lamang magliyab. Hinaplos niya muli ang kanyang tiyan. Hindi na ito simbolo ng kahinaan. Ito na ngayon ang kanyang sandata. Ang kanyang dahilan para lumaban. Para sa inyo, mga anak. Lalaban si Mama. Tumayo siya at lumakad papunta sa salamin sa kanyang kwarto. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Inayos niya ang kanyang buhok. Huminga siya ng malalim. Hindi na siya ang Kinsley na iiyak na lang sa isang sulok. Hindi na siya ang Kinsley na magtitiis na lang sa pang-aabuso. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay isang ina. Isang inang gagawin ang lahat para protektahan ang kanyang mga anak. At sa sandaling iyon, isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Love? Kinsley, are you okay in there? Nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Ang boses na yon, ang boses na ilang minuto lang ang nakalipas, ay naglatag ng kanyang sentensya, ngayon ay puno ng pag-aalalang huwad. Mom cooked your favorite soup, patuloy ni Derek mula sa labas. Buksan mo ang pinto, love. Baka gutom na kayo ng baby natin. Ang salitang baby natin ay parang lason sa kanyang pandinig. Huminga ng malalim si Kinsley. Kailangan niyang harapin ito. Ito ang simula. Ang simula ng kanyang pag-arte. Huminga ng malalim si Kinsley. Pinipilit na ikubli ang panginginig ng kanyang mga kamay. Binuksan niya ang pinto. Sa labas, nakatayo si Derek, ang kanyang asawa. Guwapo pa rin ito sa suot na mamahaling damit. May ngiti sa mga labi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa likod nito ay si Patricia na may hawak na tray na may lamang isang mangkok ng sopas. Ang mukha nito'y puno ng pekeng pag-aalala. Sila ang mga taong gustong pumatay sa kanya. Love, are you all right? Kanina ka pa sa loob. Nag-alala kami. Sabi ni Derek, ang boses ay malambing na parang pulot. Ngunit para kay Kinsley, ito'y tunog ng isang ahas. Okay lang ako. Sagot ni Kinsley, pinipilit na maging normal ang kanyang boses. Medyo nahilo lang ako kanina. Pagod lang siguro. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa sahig. Hindi niya kayang salubungin ang kanilang mga tingin. Takot siyang baka makita nila ang puot at takot na nag-aalab sa loob niya. Hey nako Kinsley, ang kahinaan mo talagang yan, sabad ni Patricia at ang boses nito'y may halong pait. Dapat ay mas mag-ingat ka, lalo na't may dinadala ka na. Parang tinusok ng libu-libong karayom ang puso ni Kinsley. Paano nila nasasabi ang mga bagay na yon habang may binabalak silang masama sa kanya at sa mga anak niya?
Heto, ipinagluto kita ng paborito mo. Sabi pa ni Patricia, inilapag ang tray sa bedside table. Chicken soup, para lumakas ka. Tumingin si Kinsley sa sopas. Ang amoy nito'y masarap, pero para sa kanya, para itong lason. Salamat po, ma, sabi niya, pilit nang ngumiti. Sige na, kumain ka na. Utos ni Derek. We have to keep you and the baby healthy. You're very precious to us. Precious. Ang salitang yon ay parang isang insulto. Napakagatlabi si Kinsley para pigilan ang sarili na sumagot. Kailangan niyang mag-ingat. Isang maling galaw lang, isang maling salita, at maaaring matapos ang lahat. Umupo siya sa gilid ng kama at kinuha ang kutsara. Dahan-dahan siyang sumubo ang sopas habang ang dalawa ay nakamasid sa kanya. Bawat subo ay parang paglunok ng apoy. Pakiramdam niya ay masusuka siya. Hindi dahil sa paglilihi, kundi dahil sa matinding pandidiri. Mabuti naman at may gana ka. Komento ni Patricia na tila nasisiyahan. Derek, iwan na muna natin siya para makapagpahinga. May pag-uusapan pa tayo sa baba. Tumango si Derek. Bago umalis, lumapit ito kay Kinsley at hinalikan siya sa noo. Isang malamig na halik. Magpahinga ka na, love. I love you. Sinungaling. Gusto niyang isigaw iyon. Gusto niyang itulak ito palayo. Pero nanatili siyang hindi kumikibo hanggang sa marinig niya ang pagsara ng pinto. Nang siya na lang ulit ang mag-isa, agad niyang ibinaba ang mangkok. Tumakbo siya papasok sa banyo at isinuka ang lahat sa inidoro. Nanginginig siya habang nakahawak sa malamig na porselana, hindi dahil sa hilo, kundi dahil sa galit. Pagkatapos noon, naghilamos siya ng mukha. Tumingin siya sa salamin. Ang Kinsley na nakita niya kanina ay nawala na. Ang pumalit ay isang babaeng may matigas na ekspresyon, may mga matang puno ng determinasyon. Wala nang atrasan ito. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang makipagkita kay Attorney Reyes. Kinuha niya ang kanyang bag at cellphone. Nagbihis siya ng simpleng bestida at flat shoes. Kailangan niyang gumawa ng dahilan para makalabas ng bahay. Lumabas siya ng silid at dahan-dahang bumaba ng hagdanan. Ang bawat baitang ay isang paalala ng kanilang masamang plano. Naaninag niya sila sa sala, nag-uusap ng pabulong. Saan ka pupunta? Tanong agad ni Patricia nang makita siya. Ma, pupunta lang po sana ako sa klinik. Pagsisinungaling ni Kinsley, ginamit niya ang pinaka-inosenteng boses na kaya niya. Gusto ko lang pong siguraduhin na okay si baby. Medyo masama po kasi ang pakiramdam ko kanina. Nagkatinginan si Derek at Patricia. May pagdududa sa kanilang mga mata. Hindi ba't sabi mo ay okay ka na? Tanong ni Derek. Nakataas ang isang kilay. Oo, pero para lang po mapanatag ang loob ko. Sagot ni Kinsley. Hinahaplos ang kanyang tiyan. Ginamit niya ang pagbubuntis bilang kanyang panangga. Alam niyo na po, first time mom, medyo praning. Tila nakumbinsi naman si Derek sa kanyang dahilan. Okay, sige. But I'll go with you. Huwag na! Mabilis na sagot ni Kinsley na medyo ikinagulat nila. Agad niyang binawi ito. I mean, huwag na love. Nakakahiya naman. Baka may trabaho ka pa. Kaya ko naman mag-isa. Sandali lang naman ako. Sigurado ka? Tanong ni Derek na tila sinusuri ang bawat galaw niya. Oo naman, sabi ni Kinsley, ngumiti ng matamis. Promise, mag-iingat ako. Tatawag ako agad kapag may problema. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, pumayag din si Derek. All right, call me after your checkup and be careful, especially on the stairs. Isang babala, isang nakatagong banta. Tumangulang si Kinsley at nagmamadaling umalis bago pa sila magbago ng isip. Habang nagmamaneho siya palayo sa bahay na yon, ang bahay na dati niyang itinuring na tahanan pero ngayon ay isa ng kulungan, pakiramdam niya ay nakahinga siya ng maluwag sa unang pagkakataon.
Tiningnan niya ang address na ipinadala ni Attorney Reyes. Isang maliit at hindi kapansin-pansing coffee shop sa kabilang bahagi ng syudad. Habang papalapit siya sa isang intersection, sumulyap siya sa kanyang rearview mirror. At doon, biglang nanikip ang kanyang dibdib. Ilang sasakyan sa likod niya, nakita niya ang isang pamilyar na itim na SUV, ang sasakyan ni Derek. Sinusundan siya nito. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Kinsley. Ang mga kamay niya sa manibela ay nagsimulang pagpawisan. Hindi siya nagkamali. Ang itim na SUV, ang plate number. Kay Derek ngayon, hindi ito nagtiwala sa kanya. Sinusundan siya nito para siguraduhing sa klinik nga ang punta niya. Mag-isip ka, Kinsley. Mag-isip ka. Ang address ng coffee shop ay nasa kabilang direksyon. Kung liliko siya ngayon, malalaman ni Derek na nagsisinungaling siya. Delikado iyon. Huminga siya ng malalim. Pinipilit na pakalmahin ang nagwawalang puso. Kailangan niyang maging mas matalino kaysa kay Derek. Nag-green ang traffic light. Sa halip na lumiko, nagdire-diretso siya. Papunta sa direksyon ng ospital kung saan naroon ang OBGYN niya. Kailangan niyang panindigan ang kanyang palusot. Sumulyap siyang muli sa rearview mirror. Nakasunod pa rin ang itim na SUV, nagpapanatili ng distansya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-text kay Attorney Reyes. He's following me. I'm going to the clinic. I'll find a way. Please wait. Pagdating sa ospital, ipinarada niya ang kanyang sasakyan. Nakita niyang ipinarada rin ni Derek ang SUV sa kabilang dulo ng parking lot, sa isang lugar na hindi masyadong pansinin. Akala nito, siguro ay hindi siya napansin. Akala mo lang yon, Derek. Pumasok si Kinsley sa clinic. Nagpanggap siyang may appointment at kinausap ang receptionist. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas siya at umupo sa waiting area, sa isang pwesto kung saan kitang-kita siya mula sa salamin ng bintana. Alam niyang nagmamasid si Derek. Naglabas siya ng isang magazine at nagpanggap na nagbabasa, kahit na ang isip niya ay lumilipad. Paano siya makakatakas? Paano siya makikipagkita sa abogado? 10 minuto, 15 minuto. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Pagkatapos ay nakaisip siya ng isang ideya. Tumayo siya at lumapit sa receptionist. Miss, pwede po bang gumamit ng restroom? Tanong niya. Sure, ma'am. Sa dulo po ng hallway, sa kaliwa. Salamat. Naglakad si Kinsley papunta sa direksyon na itinuro. Pero sa halip na pumasok sa restroom, napansin niya ang isang pinto sa pinakadulo. Isang fire exit. Sumilip siya sa labas. Ito ay papunta sa likod ng gusali. Sa isang eskinita na konektado sa kabilang kalye. Ito na ang pagkakataon niya. Mabilis siyang nag-text ulit kay Attorney Reyes. Back exit. Meet me at the corner of an hour. Pagkatapos, pumasok siya sa restroom. Nagtagal siya ng ilang minuto bago lumabas at bumalik sa waiting area. Mula sa bintana, nakita niyang naroon pa rin ang sasakyan ni Derek. Nag-antay pa siya ng 10 minuto bago tumayo at lumapit ulit sa receptionist. Miss, ang tagal naman. Pwede bang bumili muna ako ng tubig sa labas? Bigla akong nauuhaw eh. Sige po, ma'am. Tawagin na lang po namin kayo. Iyon na ang hudyat. Lumabas si Kinsley ng clinic. Ngunit sa halip na pumunta sa water dispenser, mabilis siyang naglakad pabalik sa hallway at lumabas sa fire exit. Nang nasa labas na siya, halos takbuhin niya ang eskinita. Lumabas siya sa kabilang kalye at agad na pumara ng taxi. Sa Serendipity Cafe po, Manong. Habang papalayo ang taxi, sumilip siya pabalik. Wala nang itim na SUV. Sa wakas, malaya siya. Kahit pansamantala. Pagdating sa coffee shop, agad niyang nakita si Attorney Reyes sa isang sulok. Isang lalaking nasa mid-50s, may buhok na medyo puti na sa mga gilid at may mga matang matalino at mabait. Tumayo ito para salubungin siya. Hija, mabuti at nakarating ka. Nag-alala ako, sabi nito. Pasensya na po, attorney.
Kailangan ko lang pong mag-ingat, sagot ni Kinsley habang nauupo. Naiintindihan ko, magaling ang ginawa mo. Inabutan siya ng abogado ng isang folder. Nandito ang kopya ng huling habilin ng iyong lolo at nandito rin ang ilang mga gamit na maaaring makatulong sa iyo. Binuksan ni Kinsley ang folder. Sa loob, bukod sa mga dokumento, ay may isang maliit na voice recorder na kasing laki lang ng isang lapis at isang maliit na button camera. These are state-of-the-art, paliwanag ni Atty. Reyes. The recorder can capture sounds clearly, even from inside your bag. The camera can be attached to your clothes. Kailangan natin ng matibay na ebidensya, Kinsley. Isang pag-amin mula sa kanila mismo. Tiningnan ni Kinsley ang mga gamit. Para silang mga laruan mula sa isang spy movie. Pero ito na ang magiging sandata niya. Ituturo ko sa iyo kung paano gamitin ang mga ito, sabi ng abogado. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay ang iyong pag-arte. You need to act normal. You need to be the same submissive and weak Kinsley they've always known. Huwag kang magpapakita ng kahit anong bahid ng pagdududa. Tumango si Kinsley. Alam niya, ito ang magiging pinakamahirap na parte. Kaya mo ba, Hija? Tanong ni Atty. Reyes. Ang mga mata nito'y puno ng pag-aalala. Tumingin si Kinsley sa labas ng bintana. Ang mga tao ay naglalakad, nagtatawanan. Walang kamalay-malay sa panganib na kinakaharap niya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ang tatlong maliliit na buhay sa loob niya. Humarap siyang muli sa abogado. At sa pagkakataong ito, walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Tanging determinasyon. Para sa mga anak ko, attorney, sabi niya. Kahit ano, gagawin ko. Nang makabalik siya sa ospital, halos 1 oras na ang nakalipas. Dumaan siya sa fire exit at bumalik sa klinik na tila walang nangyari. Paglabas niya, nakita niyang nag-aantay pa rin si Derek. Mukhang naiinip na ito. Ang tagal mo naman, sabi nito nang makasakay siya sa kotse. Sorry love, ang daming pasyente. Pagsisinungaling niya. Pero sabi ng doktor, okay na okay daw si baby. Malusog daw. Tila nawala ang pagdududa sa mukha ni Derek at napalitan ng isang ngiti. Isang peking ngiti. That's good to hear. Habang pauwi sila, tahimik lang si Kinsley. Sa loob ng kanyang bag, naroon na ang voice recorder, naka-on. Nagsimula na ang laro. Nang gabing iyon, habang naghahapunan, sinadya niyang buksan ang usapan. Love ma, naisip ko lang, sabi niya nang may pag-aalinlangan. Tungkol sa life insurance ko, hindi ba't parang ang laki naman yata ng kinuha niyo? Baka hindi na natin kailangan ng ganoon kalaki. Nakita niya ang paninigas ng panga ni Derek at ang pagbabago sa ekspresyon ni Patricia. Bakit mo naman natanong yan? Malamig na tanong ni Patricia. Nagkibit balikat si Kinsley, nagpapanggap na inosente. Wala lang po. Naisip ko lang na baka pwede nating gamitin ang pera para sa ibang bagay. Para sa future ng baby natin. Nagkatinginan ng mag-ina. Pagkatapos ay tumawa si Derek, isang tawang pilit. Don't worry about it, love. It's for your own good. For your protection. Ngumiti si Kinsley. Sa ilalim ng mesa, pinatay niya ang recording. Nakuha na niya ang una niyang ebidensya. Pero nang paakyat na siya sa kanyang silid, biglang pumasok si Derek. May hawak itong isang baso ng gatas. Heto, uminom ka muna. Pampatulog. Kinuha yon ni Kinsley, pero may napansin siyang kakaiba sa amoy nito. May bahagyang kemikal na halimuyak. Tiningnan niya si Derek na nakangiting nakamasid sa kanya. Inumin mo na, sabi nito. I want to make sure you get a good night's sleep. Hawak ni Kinsley ang baso ng gatas. Ang init nito'y gumagapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Tinitigan niya ang puting likido na tila ba nakikita niya ang panganib na nakahalo rito. Salamat, love, sabi niya. Pilit nang ngumingiti habang ang puso niya'y dumadagundong sa kaba. Hindi inaalis ni Derek ang tingin sa kanya na para bang hinihintay nitong ubusin niya ang laman ng baso sa harap mismo niya.
Anong gagawin ko? Kailangan niyang makaisip ng paraan. Mabilis. Itinaas niya ang baso na akmang iinumin, ngunit bigla siyang napaubo. Isang malakas at pekeng ubo. Ayos ka lang? Tanong ni Derek, bahagyang kumunot ang noo. Okay lang, sagot ni Kinsley, patuloy sa pag-ubo. Bigla lang kumati ang lalamunan ko. Kukuha lang ako ng tubig. Ginamit niya ang pagkakataong yon. Mabilis niyang inilapag ang baso sa bedside table at nagmamadaling pumasok sa banyo. Kumuha siya ng isang maliit na bote ng halaman na nakadisplay doon at maingat na ibinuhos ang halos lahat ng laman ng baso sa lupa nito. Tira niya lang ng kaunti para hindi maging kahina-hinala. Paglabas niya, dala ang isang baso ng tubig. Nakita niyang naghihintay pa rin si Derek. Mas okay na ako ngayon, sabi niya. Kinuha niya muli ang baso ng gatas at ininom ang kaunting natira sa isang lagok. Salamat dito, love. Mukhang kailangan ko nga ito. Tila nasiyahan si Derek sa nakita. Ngumiti ito. Good. Sige na, matulog ka na. Mahaba pa ang araw bukas. Hinalikan siya nito sa pisngi bago lumabas ng silid. Nang masigurado niyang wala na ito, dali-dali niyang kinuha ang kanyang bag. Sa loob, ang maliit na voice recorder ay kumikislap pa rin. Senyales na gumagana ito. Pinatay niya ito at ikinonekta sa kanyang cellphone gamit ang isang maliit na adapter na bigay ni Attorney Reyes. Isinuot niya ang kanyang earphones. Pinakinggan niya ang usapan nila kanina sa hapagkainan. Malinaw na malinaw ang bawat salita, ang bawat pagbabanta na nakatago sa kanilang mga pekeng pag-aalala. Ipinadala niya agad ang audio file kay Attorney Reyes. First recording, he also tried to drug me tonight. Halos agad-agad ay nag-reply ang abogado. Good job staying safe, Kinsley. This is a strong start. But we need more. We need something solid. An admission of their real motive. Alam ni Kinsley, hindi sapat ang usapan tungkol sa life insurance. Kailangan nilang marinig mismo mula sa bibig nila ang plano ng aksidente. Kinabukasan, nagpanggap si Kinsley na inaantok at nahihilo buong umaga. Epekto ng gamot na ibinigay sa kanya. Ito ang perpektong dahilan para manatili lang sa kwarto, malayo sa kanilang mapanuring mga mata, habang pinaplano ang susunod niyang hakbang. Nang hapon na yon, narinig niyang umalis si Derek. Ito na ang pagkakataon niya. Kailangan niyang maghanap ng iba pang ebidensya. Saan niya sisimulan? Sa study room, ang lugar kung saan niya unang narinig ang lahat. Maingat niyang inilagay ang button camera sa kanyang damit. Itinago ito sa ilalim ng kwelyo ng kanyang blusa. Inilagay niya ang lapis recorder sa bulsa ng kanyang palda. Dahan-dahan siyang pumasok sa study room. Amoy mamahaling libro at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. Tiningnan niya ang malaking desk ni Derek. Ang laptop nito ay nakasara. Marahil ay may password iyon. Sinimulan niyang buksan ang mga drawer. Puro mga dokumento ng kumpanya. Mga papeles na hindi niya maintindihan. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga papeles, may nakita siyang isang maliit na itim na notebook. Binuksan niya ito. Hindi ito listahan ng mga kliyente o mga meeting. Ito ay listahan ng mga numero, mga petsa, at mga pangalan ng kabayo. Sa huling pahina, may isang pangalan na nakasulat ng paulit-ulit na may katabing malalaking halaga ng pera. Don Ricardo. At sa ibaba nito, isang pangungusap. Natasha will handle it. Deadline, end of the month. Nanlaki ang mga mata ni Kinsley. Nagsusugal si Derek. At malaki ang pagkakautang nito. Si Don Ricardo, pamilyar ang pangalang iyon. Isang kilalang loan shark at may-ari ng mga pasugalan. At si Natasha ang bahala. Bigla niyang naalala ang isang usapan na narinig niya sa isang party noon. Si Natasha ay hindi lang basta isang socialite. Ang buong pangalan nito ay Natasha Ricardo. Anak ito ni Don Ricardo. Ang lahat ay biglang nagkadugtong-dugtong sa kanyang isipan na parang isang masalimuot na puzzle. Ang pagkakautang ni Derek.
ang deadline, ang pagmamadali nilang makuha ang pera mula sa kanyang life insurance, at si Natasha hindi lang basta kabit, isa itong kasabwat, isang paraan para mapakalma ang ama nitong pinagkakautangan ni Derek. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na kinuhanan ng litrato ang bawat pahina ng notebook. Nang bigla, narinig niya ang tunog ng sasakyan sa labas. Bumalik na si Derek, mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Agad niyang ibinalik ang notebook sa drawer, isinara ito, at inayos ang lahat na parang walang ginalaw. Ngunit huli na. Narinig na niya ang mga yabag nito papalapit sa study room. Wala na siyang oras para lumabas. Sa isang iglap, nagtago siya sa likod ng makakapal na kurtina sa tabi ng bintana, pinipigilan ang kanyang paghinga. Bumukas ang pinto. Pumasok si Derek, hindi nag-iisa. Kasama nito si Natasha. At narinig ni Kinsley ang mga salitang tuluyang wawasak sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. "I can't wait for this to be over, Derek," sabi ni Natasha. Ang boses ay malandi. "My father is getting impatient. Kailangan na natin ng pera." "I know, baby. I know," sagot ni Derek. At narinig ni Kinsley ang tunog ng isang halik. "This Saturday. It's the perfect time. With all the guests, walang maghihinala. Isang tulak lang sa hagdanan. Tapos ang problema." Tumawa si Natasha, isang tawang nakakakilabot. Paano kung hindi siya mamatay agad? "Don't worry," sagot ni Derek. Ang boses ay puno ng kasamaan. "Sinigurado ko na. The fall will break her neck. It will be quick. At kung hindi, si Mama na ang bahala." Nakatayo lang si Kinsley sa likod ng kurtina. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang camera at recorder ay tahimik na kumukuha ng lahat. Narinig niya ang lahat. Ang buong detalye ng kanyang kamatayan. Nakatago sa likod ng kurtina, ramdam ni Kinsley ang bawat pintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang hangin sa kanyang baga ay naipon, hindi siya makahinga. Ang mga salita ni Derek ay parang mga punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang likod. Isang tulak lang sa hagdanan. The fall will break her neck. Si Mama na ang bahala. Isang imahe ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Ang sarili niyang duguan at walang buhay sa paanan ng hagdanan, habang ang 2 taong nasa harapan niya ngayon ay nagtatawanan. At ang kanyang 3 anak, hindi man lang nila masisilayan ang mundo. Isang matinding galit ang biglang pumalit sa kanyang takot. Isang galit na nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas at kalinawan ng isip. Hindi siya papayag. Nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa. Puro tungkol sa pera, sa mga plano nila pagkatapos ng kanyang aksidente, sa isang buhay na ipagkakait sa kanya. "Sige na, umalis ka na bago pa bumaba si Kinsley," sabi ni Derek kay Natasha. "Baka magtaka pa yon kung bakit ka nandito." "Okay, baby. See you on Saturday," malanding sagot ni Natasha, kasunod ng isa pang tunog ng halik. Narinig ni Kinsley ang mga yabag papalayo at ang pagsara ng pinto. Ilang sandali pa, narinig niya ang pag-alis ng sasakyan ni Natasha. Naiwan si Derek sa study room. Narinig niya ang pag-upo nito sa desk at ang pag-type sa keyboard ng laptop. Ito na ang pagkakataon niya. Pero paano siya aalis nang hindi napapansin? Naghintay siya. 5 minuto. 10 minuto. Tila isang kawalang hanggan. Ang mga binti niya ay nagsisimula ng mangawit. Pagkatapos, narinig niya ang pagtunog ng cellphone ni Derek. "Hello? Yes, this is Derek De Villa. Oh, from the club? Right now? Okay, I'll be there." Narinig niya ang pagmamadaling pagtayo ni Derek, ang pagkuha nito ng susi ng kotse, at ang mabilis na paglabas nito ng study room. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto ng bahay at ang tunog ng paalis na sasakyan, naghintay pa si Kinsley ng 1 minuto bago dahan-dahang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Nanginginig ang buo niyang katawan, hindi na sa takot, kundi sa galit na nag-uumapaw. Nilapitan niya ang desk, ang laptop,
Naiwan itong bukas. Tumingin siya sa screen. Isang spreadsheet na puno ng mga numero. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa gilid ng screen, may isang folder. Ang pangalan ng folder, J.A. Legacy. J.A. initial ng kanyang lolo. Jose Alcantara. Agad na kumabog ang kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang iginalaw ang cursor at binuksan ang folder. Ang laman nito ay hindi mga alaala ng kanyang lolo. Ito ay mga dokumento ng kumpanya. Ng kumpanyang ipinamana sa kanya ng kanyang lolo. Ngunit ipinasa niya ang pamamahala kay Derek dahil sa bulag na pagtitiwala. Binuksan niya ang isang file. Mga bank statement, mga invoice, mga financial report. Hindi siya isang accountant. Ngunit kahit sino ay makakapansin sa mga numero. May mga malalaking halaga ng pera na inililipat mula sa account ng kumpanya papunta sa isang personal account. Isang offshore account na hindi niya kilala. May mga peking invoice para sa mga materyales na hindi naman binili. Mga peking kontrata sa mga ghost supplier. Milyon-milyong dolyar. Ito pala ang dahilan kung bakit unti-unting nalulugi ang kumpanya na pinaghirapan ng kanyang lolo. Hindi dahil sa mahinang ekonomiya, gaya ng palaging sinasabi ni Derek. Ito ay dahil ninanakawan siya nito. Matagal na. Si Derek ay hindi lang isang sinungaling na asawa. Hindi lang siya isang mamatay tao. Isa rin siyang magnanakaw. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha niya ang isang maliit na USB mula sa kanyang bag. Isa pa sa mga ibinigay ni Attorney Reyes na nakadisenyong parang isang palamuti sa kwintas. Isinaksak niya ito sa laptop. Copy. Paste. Habang kinokopya ang mga file, ang bawat segundo ay tila isang bala na maaaring tumama sa kanya anumang oras. Paano kung biglang bumalik si Derek? Paano kung may nakalimutan ito? Ang progress bar sa screen ay tila hindi gumagalaw. Dalian mo? Dalian mo. Click! Files copied successfully. Mabilis niyang inalis ang USB at isinara ang folder. Ibinaba niya ang takip ng laptop at inayos ang lahat na tila walang sino mang gumalaw nito. Bumalik siya sa kanyang silid. Ang puso niya'y naghahalo ang takot at tagumpay. Ipinadala niya ang lahat ng ebidensya kay Atty. Reyes, ang video at audio recording ng pag-uusap ni Derek at Natasha, ang mga litrato ng notebook, at ang mga kinopya niyang financial documents. Ito na. Ito na ang lahat ng kailangan nila. Hindi lang para sa lifeline clause, kundi para ikulong ang mga ito sa habang panahon. Conspiracy to commit murder, adultery, grand theft and embezzlement. May hawak na siyang 3 matutulis na espada. At sa Sabado, itatarak niya ang mga ito ng sabay-sabay. Paakyat na siya sa hagdanan nang marinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Bumalik na si Derek. Nagkasalubong sila sa hallway. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na tila may napansing kakaiba. Nanlamig si Kinsley. May bakas ba siyang naiwan? May mali ba sa ayos niya? Kanina ka pa ba gising? Tanong ni Derek. Ang mga matay naniningkit. You look pale. Parang may tinatago ka. Pinilit ni Kinsley na ngumiti. Kahit pakiramdam niya ay bibigay na ang kanyang mga tuhod. Hindi Kakagising ko lang mula sa nap. Medyo groggy pa. Tinitigan pa rin siya ni Derek na parang binabasa ang kanyang kaluluwa. Sigurado ka? Oo naman. Sagot niya. Hinahaplos ang kanyang tiyan. Gutom na nga kami ni baby Tila nakumbinsi ito. Ang tensyon sa mukha nito ay bahagyang nawala. Okay, sabihin mo lang kay Manang na maghanda ng pagkan. Tumango si Kinsley at nagpatuloy sa paglakad. Ngunit habang papalayo, naramdaman niya ang mga mata ni Derek na nakatutok pa rin sa kanyang likuran. Alam niyang hindi na ito nagtitiwala sa kanya. Ang laro ay naging mas delikado. Một đêm chắc chắn rồi. Đây là khoảnh khắc mà tất cả chúng ta đều đang chờ đợi. Tôi sẽ viết chương 8, màn cao trào nơi công lý được thực thi thầm pa. Chapter 8. Ang hatol sa hapunan, Banantay Buatoy.
Bumaba si Kinsley sa engrandeng hagdanan na tila isang reyna na tinatanggap ang kanyang sentensya. Nakasuot siya ng puting bestida na pinili ni Patricia, isang damit na simple ngunit elegante, na lalong nagpatingkad sa kanyang pamumutla. Ang sala ay puno na ng mga bisita, mga kaibigan ng pamilya, mga kasosyo sa negosyo. Lahat sila ay nakangiti, bumabati, walang kamalay-malay sa madilim na sikretong itinatago ng mga pader ng mansyon. There she is, the glowing mother-to-be. Masayang bati ni Derek, sinalubong siya sa paanan ng hagdan. Inakbayan siya nito at iginiya papunta sa gitna ng mga tao. Ang bawat ngiti, bawat pagbati, ay parang isang sundang sa kanyang dibdib. Kung alam lang nila, hinahanap ng kanyang mga mata si Attorney Reyes, umaasang isa lamang itong masamang panaginip na bigla na lang itong susulpot sa may pintuan. Ngunit wala kahit anino nito. Nakita niya si Natasha sa isang sulok, nakikipagtawanan sa ilang mga kaibigan. Nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti si Natasha sa kanya, isang ngiting mapanlait, isang ngiting nagpapahiwatig ng tagumpay. Nawalan na ng pag-asa si Kinsley. Kailangan niyang gawin ito ng mag-isa. Pero paano? Isang anunsyo. Malakas na sabi ni Derek. Kinukuha ang atensyon ng lahat. Gusto naming magpasalamat sa inyong lahat sa pagdalo ngayong gabi. This is a very special night for us. We are celebrating a new chapter in our lives, a new blessing. 3 biyaya. Nagpalakpakan ng mga tao. Niyakap siya ni Derek. To my beautiful wife, Kinsley. Sabi nito, sapat na malakas para marinig ng lahat. Thank you for this wonderful gift. I promise to take care of you and our babies forever. Kasinungalingan. Pagkatapos ng maikling talumpati, nagsimula na ang kainan. Dinala siya ni Derek sa kanilang mesa. Naupo sila kasama si Patricia, ang perpektong pamilya. Uminom ka muna ng juice, love. Baka nauuhaw ka na, sabi ni Derek, at inabutan siya ng isang baso ng orange juice. Tinitigan ni Kinsley ang baso. Ito na ba yon? Ang laso na walang bakas? Ang mga kamay niya ay nanginginig. Tumingin siya sa paligid. Ang lahat ay masaya. Walang sino man ang makakatulong sa kanya. Inumin mo na, Kinsley, utos ni Patricia. Ang boses ay tila normal, ngunit may diin. Itinaas ni Kinsley ang baso. Ito na ba ang katapusan? Ngunit bago pa man dumampi ang baso sa kanyang mga labi, isang boses ang pumutol sa ingay ng pagdiriwang. Isang boses na pamilyar, malakas, at puno ng awtoridad. Sandali! Lahat ng mga mata ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Sa may pintuan, nakatayo si Attorney Reyes. Hindi ito nag-iisa. Kasama nito ang ilang unipormadong pulis. Nanlaki ang mga mata ni Derek at Patricia. Si Natasha ay biglang namutla. Attorney Reyes, anong ginagawa ninyo rito? Gulat na tanong ni Derek. Naglakad si Attorney Reyes papasok. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Huminto ito sa tabi ng kanilang mesa. Tumingin ito kay Kinsley at bahagyang tumango. Isang senyales ng paghingi ng tawad sa pag-aalala at isang pangako na ang lahat ay ayon sa plano. Nandito ako, Mr. De Villa, sabi ng abogado. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa biglang tumahimik na silid para isagawa ang huling habilin ni Don Jose Alcantara. Anong sinasabi mo? Nanginginig na tanong ni Patricia. Ayon sa lifeline clause na nakasaad sa kanyang testamento, patuloy ni Attorney Reyes, ang buong $100 milyong na trust fund ay mapupunta kay Kinsley De Villa kung mapatutunayan na ang kanyang asawa ay nagdulot ng panganib sa kanyang buhay. Nagulat ang lahat ng mga bisita. Mga bulungan ang nagsimulang marinig. That's absurd! Mahal na mahal ko ang asawa ko. Sigaw ni Derek. Talaga ba? Tanong ni Attorney Reyes. Kumuha ito ng isang remote control mula sa kanyang bulsa. Sa likod niya, isang malaking projector screen na kanina'y para sa mga litrato ng pamilya ang biglang umilaw.
At doon, tumambad sa lahat ang isang video. Isang video na kuha mula sa isang button camera. Ang study room, si Derek at si Natasha, naghahalikan. Sunod, ang audio. Ang malinaw na pag-uusap nila tungkol sa aksidente sa hagdanan. Ang pagtawa ni Natasha. Ang mga salita ni Derek na, "The fall will break her neck." Isang kolektibong hininga ng gulat ang narinig mula sa mga bisita. Si Patricia ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi makapaniwala. Si Derek ay namutla na parang isang patay. Hindi lang iyan, sabi ni Attorney Reyes, habang ipinapakita naman sa screen ang mga dokumento mula sa JA Legacy, ang mga pekeng invoice, ang mga bank transfer, embezzlement, grand theft, milyon-milyong dolyar na ninakaw mula sa kumpanyang ipinagkatiwala sa iyo. Sa huli, ipinakita ang litrato ng itim na notebook, ang utang kay Don Ricardo, ang pangalan ni Natasha. Doon na nagsimulang magwala si Patricia. Hindi totoo yan. Gawa-gawa niyo lang lahat yan. Kinsley, sabihin mo sa kanila. Ngunit si Kinsley ay hindi na natatakot. Dahan-dahan siyang tumayo. Tiningnan niya si Derek. Pagkatapos ay si Patricia. "Ang baso," sabi ni Kinsley. Ang boses ay kalmado, ngunit matatag. Itinuro niya ang orange juice na hawak pa rin ni Derek. "Ano ang inilagay ninyo rito?" Iyon na ang hudyat. Lumapit ang mga pulis. "Derek De Villa at Patricia De Villa," sabi ng isang opisyal. "Inaaresto kayo sa salang conspiracy to commit murder, adultery, at large-scale fraud." "Hindi! Hindi niyo kami pwedeng arestuhin!" Sigaw ni Derek habang pinupusasan. "Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba ako kilala?" Pagwawala ni Patricia. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Natasha na tahimik na tumakas, ngunit hinarang na siya ng ibang mga pulis sa may pinto. Lahat ng mga bisita ay nakatayo. Ang kanilang mga cellphone ay nakataas. Kinukunan ng video ang pagbagsak ng isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa kanilang lipunan. Hinila na ng mga pulis si Derek at Patricia palabas. Habang dumadaan sila kay Kinsley, tumigil si Derek. Tumingin ito sa kanya, ang mga matay puno ng galit na hindi mailarawan. "You will pay for this, Kinsley," bulong nito. "You will pay." Pero si Kinsley ay hindi natinag. Tinitigan niya ito pabalik. "Bayad na." Simpleng sagot niya. "Lahat ng utang ninyo bayad na." Pagkatapos ay tumalikod siya at niyakap ang kanyang tiyan habang pinapanood silang isakay sa sasakyan ng pulis. Sa wakas, tapos na. Malaya na siya. Pagkatapos ng gabing iyon, ang kwento ng mga De Villa ay sumabog na parang isang bomba sa lahat ng balita. Socialite heiress uncovers husband's murder plot. De Villa matriarch and son arrested for conspiracy and fraud. Business empire crumbles amidst scandal. Ang bawat headline ay isang patunay ng kanyang tagumpay. Ngunit para kay Kinsley, ang mga ito ay mga paalala lamang ng isang bangungot na sa wakas ay natapos na. Ang unang ginawa niya kinabukasan ay ang umalis sa mansyon. Ang bahay na dati kulungan niya ay isa na ngayong crime scene. Habang nag-iimpake siya ng kanyang mga gamit, sa tulong ni Attorney Reyes at ng mga tauhan nito, pakiramdam niya ay tinatanggal niya ang mabibigat na kadena na matagal nang nakagapos sa kanya. Ang bawat damit, bawat litrato, bawat bagay na nagpapaalala sa kanya kay Derek ay iniwan niya. Ang tanging dinala niya ay ang mga gamit niya at ang pag-asang dala ng 3 buhay sa kanyang sinapupunan. Lumipat siya sa isang penthouse unit na pansamantalang inayos ni Attorney Reyes, isang lugar na may malalawak na bintana na tanaw ang buong syudad. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakahinga siya ng maluwag. Walang mga matang mapanuri, walang mga salitang masasakit, walang pagbabanta na nag-aabang sa bawat sulok. 1 linggo ang lumipas. Ang formal na paglilipat ng 100 milyong dolyar na mana ay isinagawa. Sa opisina ni Attorney Reyes, habang pumipirma si Kinsley sa mga huling dokumento,
Hindi pa rin siya makapaniwala. Opisyal na hija, nakangiting sabi ni Attorney Reyes, ikaw na ang nag-iisang tagapagmana ng legasiya ng iyong lolo. He would have been so proud of you. Naluha si Kinsley, ngunit ngayon ay luha na ng pasasalamat. Salamat po sa lahat, attorney. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Huwag mo akong pasalamatan. Pasalamatan mo ang sarili mo. Ang tapang mo ang nagligtas sa iyo, sagot ng abogado. Ngayon, ang tanong, anong plano mo? Tumingin si Kinsley sa labas ng bintana. Ang syudad ay abala. Ang mundo ay patuloy na umiikot. At siya, kailangan na rin niyang magsimulang muli. Una po sa lahat, sabi niya, hinahaplos ang kanyang tiyan na medyo umuumbok na. Hahanap po ako ng isang ligtas na bahay para sa amin ng mga anak ko. Isang tahanan, isang tunay na tahanan. At iyon nga ang ginawa niya. Sa tulong ng isang real estate agent, nakahanap siya ng isang magandang bahay sa isang tahimik at pribadong subdivision, malayo sa ingay ng syudad. Ang bahay ay moderno, maluwag, at may malaking hardin sa likod. Perpekto para sa 3 batang magtatakbuhan balang araw. Habang abala siya sa pag-aayos ng bago niyang buhay, ang kaso laban sa mga Devilla ay umuusad. Ang mga ebidensyang nakalap niya ay sobrang bigat. Walang kawala si Derek, Patricia, at maging si Natasha na kinasuhan din bilang kasabwat. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa bago niyang bahay, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing ito sa kulungan. Galing kay Derek. Kinabahan siya nang hawakan ito. Ano pa ang gusto nitong sabihin? Isang pagbabanta? Isang panunumbat? O baka isang pekeng paghingi ng tawad? Tinitigan niya ang sulat ng matagal. Isang bahagi ng kanyang pagkatao ay gustong malaman kung ano ang laman nito. Ngunit ang mas malaking bahagi niya ay alam na wala na itong halaga. Ang Derek na nagsulat nito ay bahagi na ng isang nakaraang hindi na niya gustong balikan. Pumunta siya sa kusina, binuksan ang takip ng basurahan at hinulog ang hindi pa nabubuksang sulat. Pagkatapos ay tumalikod siya at hindi na lumingon pa. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa nursery na unti-unti na niyang binubuo, 3 kuna, 3 maliliit na aparador. Naramdaman niya ang unang paggalaw sa kanyang sinapupunan. Isang bahagyang sipa. Tapos isa pa. Napangiti si Kinsley. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan. Hello, my little fighters, bulong niya. Naririnig niyo ba si Mama? Ligtas na tayo. Ligtas na tayo. Sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang bagong tahanan, kasama ang kanyang 3 milagro, naramdaman ni Kinsley ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang mga sugat ay naroon pa, ngunit alam niyang unti-unti rin itong maghihilom. Ang mahalaga, nakatayo siya ngayon, mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, malaya. Ang bagong simula ay narito na. At sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng panulat para isulat ang sarili niyang kwento. 1 taon ang lumipas. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa malaking bintana ng isang opisina sa tuktok ng isang makabagong gusali sa gitna ng business district. Mula rito, tanaw ang buong syudad. Sa loob ng opisina, isang babae ang nakaupo sa isang malaking mesa. Nakasuot siya ng isang eleganteng business suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at ang kanyang muka ay nagpapakita ng kumpiyansa at awtoridad. Ito si Kinsley. Ngunit ibang-iba na siya sa Kinsley na nakilala natin noon. The numbers are good, but we can do better. Sabi niya sa mga taong kausap niya sa isang video conference call. I want a revised proposal on my desk by Monday. Focus on sustainability and long-term growth. That is the Alcantara Principle. Yes, ma'am. Sabay-sabay na sagot ng mga board member. Pagkatapos ng meeting, isinara ni Kinsley ang kanyang laptop. Huminga siya ng malalim at ngumiti. Sa loob lamang ng 1 taon,
Hindi niya lang basta pinamahalaan ang mana mula sa kanyang lolo. Pinalago niya ito. Itinatag niya ang Alcantara Legacy Holdings, isang investment firm na ang pangunahing layunin ay suportahan ang mga negosyong pag-aari ng mga kababaihan, mga single mothers, mga balo, mga babaeng nagsisimula muli. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng katatagan at pagbangon. Isang pamilyar na tunog ang pumukaw sa kanyang pag-iisip, ang tunog ng maliliit na tawa. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok ang isang yaya. Tulak-tulak ang isang stroller na para sa tatlo. "Ma'am Kinsley, gising na po ang mga boss," nakangiting sabi ng yaya. Ngumiti si Kinsley. Ang kanyang mukha, na kanina'y seryoso, ay biglang lumambot at nagliwanag. Tumayo siya at sinalubong ang kanyang tatlong kayamanan. Si Jose, ipinangalan sa kanyang lolo, na may mga matang seryoso tulad niya. Si Hope, na palaging nakangiti. At si Faith, ang pinakamaliit ngunit pinakamalakas umiyak. "Hello, my loves," bulong niya habang isa-isa niyang hinahalikan ang maliliit nilang mga noo. "Did you miss Mama?" Kinuha niya si Jose at kinarga. Tumingin sila pareho sa labas ng bintana, sa malawak na syudad sa ibaba. "Kita mo yun, anak," sabi ni Kinsley. "Balang araw, bahagi ng lahat ng iyan ay magiging sa inyo. Pero ang pinakamahalagang maipapamana ko sa inyo ay hindi pera o kumpanya. Ito ay ang lakas ng loob na tumayo para sa tama at ang kakayahang isulat ang sarili ninyong tadhana." Habang karga niya ang kanyang anak, isang staff ang pumasok. "Ma'am, may sulat po ulit para sa inyo. Galing po sa National Penitentiary." Ito na ang pang-apat na sulat mula kay Derek sa loob ng isang taon. Siya at si Patricia ay parehong nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Walang tsansa ng parol. Si Natasha naman ay nakulong din ng maraming taon. Ang kanilang mga apela ay paulit-ulit na ibinasura. Kinuha ni Kinsley ang sulat. Hindi tulad ng dati. Hindi na siya kinabahan. Wala ng galit. Wala ng takot. Tanging awa na lang ang nararamdaman niya. Hindi niya ito binuksan. Lumakad siya papunta sa paper shredder sa gilid ng kanyang opisina. Dahan-dahan niyang ipinasok ang sulat. Ang makina ay umugong. Giniling ang mga salitang hindi na niya kailanman kailangang mabasa. Ang nakaraan ay isa na lamang piraso ng papel na pinagpira-piraso. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa kanyang mga anak, ang kanyang hinaharap. "Tara na," sabi niya sa yaya. "Uuwi na tayo. Oras na para maglaro ang mga boss." Habang naglalakad sila palabas ng opisina, ang mga empleyado ay bumabati sa kanya ng may paggalang. Hindi lang siya ang kanilang CEO. Isa siyang leader, isang ina, isang reyna na nagtayo ng sarili niyang imperyo mula sa abo ng kanyang nakaraan. Nang gabing iyon, sa kanyang tahimik na tahanan, pagkatapos niyang patulugin ang kanyang tatlong anghel, tumayo si Kinsley sa kanyang balkonahe. Tanaw mula roon ang hardin kung saan balang araw ay maglalaro ang kanyang mga anak. Niyakap niya ang kanyang sarili. Sa wakas, buo na siya. Hindi na niya kailangan ng isang lalaki para kumumpleto sa kanya. Ang pagmamahal ng kanyang mga anak at ang pagmamahal para sa kanyang sarili ay sapat na. Hindi na siya ang babaeng nagtitiis sa dilim. Siya na ngayon ang liwanag. At ang kanyang kwento, ang kwento ng isang babaeng minsa ay sinentensyahan ng kamatayan, ay naging isang kwento ng walang hanggang pag-asa.